Si Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac ay kasalukuyan nakasuspinde sa kanyang tungkulin at nasa ilalim ng investigasyon ng Ombudsman dahil sa mga ligasyon ng korupsyon at koneksyon sa isang illegal na Philippine offshore gaming operation na Pogo. Ayon sa ulat, si Go ay inakusahan ng grave misconduct, serious dishonesty, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang mga paratang ay nagmula sa isang reklamo na isinampa ng Department of Interior and Local Government o DILG matapos ang pagsalakay sa Prudential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa isang Pogo compound sa Bamban noong Marso 13. Natuklasan ng PAOK na si Go ay may kaugnayan sa Zone 1 Technology. Ang Pogo ay nagpapatakbo ng nasasabing compound. Ang DILG ay nag-akusa kay Go na nagbigay ng permiso sa Zone 1 kahit na kulang ito sa mga kinakailangang dokumento tulad ng Fire Safety Inspection, Certificate at Provisional License mula sa Philippine Amusement and Gaming Operation o PAGCOR. Bilang karagdagang sa mga paratang na ito, si Go ay pinaghihinala ang isang Chinese agent dahil sa pagdududa tungkol sa kanyang personal na background. Ang PAOK ay naghahanda ring magsampa ng mga kaso ng tax evasion laban sa kanya. Ang mga senador na sina Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian ay nagsasagawa ng isang pagbisita sa Pogo Complex sa Bamban at nagbigay ng kanilang suporta sa suspensyon ni Go. Naniniwala sila ng kanyang koleksyon sa Pogo ay dokumentadong sapat siyang panagutin sa kanyang mga kasalanan. Ang suspensyon ni Go ay nagbibigay na pagkakataon sa mga otoridad na magsagawa ng isang masusing investigasyon nang walang paghihimasok mula sa kanya. Ang resulta ng investigasyon ay magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang hinaharap at sa patuloy na paglaban sa mga illegal na pogos sa bansa. Narito nga ang huling ulat o balita tungkol kay Alice Go. Please, aware naman po kayo that you're still under oath. Tama po ba? Yes po, Your Honor. And Chief, please go and on. Your Honor, I cannot disclose too much because I have 8 pending cases po at the court din po. Okay. And alam mo ba yung may mga statements kayo na nasabi nyo dati sa mga previous hearings in both the Quadcom and the Senate na naging natuklasan na kasinungalingan? Tama po ba? Anong pong statement po, Your Honor? Well, the nationality, your parents, and the like. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Pero now that we're here and almost closing on this na rin, willing ka ba na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, ano pong question po? Willing po ba kayo na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Now na patapos na itong lahat. Opo, Your Honor, I have pending cases po at the court. So, anything po na sasabihin ko po dito sa Quadcom may use against me. So, Okay. opo. Alright. Pero even if na mo na may alam din yung Ministry of State Security, willing ka rin ba na mag-confess ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, pa-specify ko po sana yung question po. Yeah. Para I know paano po din po ako makahelp po. Okay. Sige. I'd like to direct your attention po sa ating screen. Can we please flash? Kilala mo ba tong si Xie Jijiang? Hindi po, Your Honor. Hindi po. Okay. I'd like to put that on the record, Mr. Chair, na hindi po niya kilala the person in question na si Xie Jijiang. Nung nakarang mga hearings, and I'll just put this on the sideline lang because I will touch back on this one again, Mr. Chair. Nung nakarang mga hearings, sinabi niyo po sa Senado and dito sa Congress na ikaw ay Pilipino. Tama po ba? Yes po, Your Honor. And sabi niyo na din dito lumaki. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Dito kayo ipinanganak. Tama po ba? Yes po, Your Honor. I have my Filipino birth certificate po. And dito din kayo, Pilipino din yung mga magulang ninyo po. Ang alam ko po, ang nanay ko po ay Filipina po. Okay. And yung tatay mo? Tatay ko po ay Chinese. Okay. Now, let's circle back
a few years before, more recently, yung sa pagtakbo ninyo bilang mayor po. Ano ulit yung naging rason ninyo kung bakit kayo nagdesisyon na tumakbo bilang mayor ng Bamban? Your Honor, unang-una po, Short answer lang, Ms. yes po, tatlo po kasi yung ano ko po, yung sagot ko po dyan. Isa po sa tatlo ay childhood dream ko po. Pangalawa po, sa Bamban po ko lumaki, gusto ko somehow makapag-share din po ng kung ano pong meron ako. Gusto ko rin po natulungan yung mga kababayan ko po. Pangatlo po, tinulungan din po ako ng former mayor din po namin town para sa kampanya din po. Okay. And saan kayo kumuha ng pondo para tumakbo bilang mayor? Your Honor, 37,000 po ang aming voters. Hindi po ganong kalaki. So, saan lang kayo kumuha ng pondo? Kasi kailangan ng pondo, di ba? Para magkampanya. So, saan kayo kumuha ng pondo? Your Honor, kumuha po ako ng pondo sa negosyo ko po. Okay. And itong negosyo is... Your Honor, lahat po ng negosyo ko po, sinampahan po nila ng AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po pagdating po sa business po. Okay. Can we show the next slide? Gusto ko lang pakita. So, confirm niyo po, Miss Alice, na kayo po ito sa likod po ng Ford F-150. And yan si Cassie na nakasakay din ng Can-Am. Ano ba yan? Riker Sport 900? Tama ba? Your Honor, hindi po yung campaign. Yan po ay Town Fiesta po. Town Fiesta lang. Opo. Okay. So, very interesting. Kasi from what I remember, kasi ako mahilig ako sa kotse, pero yung kotse ko is a 2003 Camry. And medyo may kamahalan din yung mga nakikita natin dito sa pictures. But sige na lang. So this was a fiesta naman din and very festive. Pero kayong dalawa yung nasa picture, tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So you lahat ng mga funding na nakuha mo for your campaign, galing sa sarili nyo, sa businesses? Yes po, galing po sa sarili po lahat, Your Honor. Okay. Now, you didn't ask for any funding from any Chinese person, Filipino? Never po. Okay, sige. Filipinos po, may mga friends po na tumulong in kind. Pero finances po, wala po. Okay, sige. Now, Mr. Chair, if you would allow me, I'd like to show a video to everyone. This is from Al Jazeera. And if I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time as this is very really nature, if it's okay, Mr. Chair. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Congressman Almario, the better Almario. I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling our own inquiries, this is another source from a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person named Sheikh Kailun, who si Xie Zhejiang trusted with the encrypted files, showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Go Huaping. In the picture, where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya. Dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Go Huaping as anak ni Lin Wenyi nung pinakita nila yung picture ni Go Huaping sa kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa
tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might we take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself speaks volumes na, no? Again, nakakainis na time and time again dinideny ni Go Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay. Again, let me ask. Go Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes or no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po niya sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Ms. Alice, dahil kasi he's in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying that din in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Go Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi nga, he also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if we look at it, there is no doubt, kitang-kita na. Hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company whose job is to search for the truth worldwide. Is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita din that corroborates not from us but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth kasi kailangan din natin yung kompletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair. Sa lahat ng mga nanonood ng committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon din siya, tumakbo din siya, humingi siya ng tulong. It all adds up. It all lines up. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee, and I hope na people really try this time na mas marami pa na will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mario. So, before we recognize the next interpolator, may tanong lang ako kay Miss Go Huaping. So, hindi mo kilala yon, ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely. Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video